Magsisimula ang ating kwento sa isang lalaki na takot na hinahabol ng mga zombie. Siya ay napapaligiran na at wala ng pag-asa pang makaligtas. Ngunit isang movie lang pala ito na walang kabuhay-buhay na pinapanood ng isang binata na si Akira Tendo at sinasabing kumpara naman sa trabaho niya ay parang paraiso na ang sitwasyon na yon. Napatingin sa oras at nakitang mag-aalas 4 na at sinabi na papasok na naman sa trabaho at sumubsob bigla na sabay sabi na ayaw na niyang magtrabaho. Nangyari ang lahat 3 taon ang nakalipas nang makapasok siya sa isang kumpanya na pinangarap niyang pagtrabahuhan. Masaya siyang tinanggap at nag-umpisa sa trabaho. Nakabanggaan niya ang isang magandang dalaga na nakapagparana sa kanya ng love at first sight. Siya si Saori Ettori ng accounting department. Mabait na sinabihan si Tendo na huwag siyang mahihiyang lumapit sa kanya pag may kailangan at malambing na binati sa kanyang unang araw. Kinagabihan ay niyaya siyang uminom para sa kanyang welcome party. Makikita ang kabaitan ng kanyang mga office mates. Napatingin si Akira kay Ettori sabay nginitian siya ng dalaga habang manghang-mangha siya sa kakyutan nito. At nang matapos ang selebrasyon ay masayang nagpasalamat si Akira at nagulat nang makita niya na naghahanda sila sa muling pagpasok sa trabaho. Nagtataka siya sa nangyayari. Mag-aalas 2 na ay todo trabaho pa din sila, doon na siya nakatulog at kinabukasan simula ng araw ay trabaho agad, hanggang umabot ng gabi ay trabaho pa din at napagtanto niya na wala na naman siyang pag-asang makauwi. Makalipas ang 2 araw ay tsaka pa lang siya nakauwi at pagdating ng bahay ay bagsak agad sa higaan dahil sa pagod. Paggising ay tinatamad na siya at naisip bigla na ayaw nang magtrabaho pero agad din nag-ayos at ganadong pumasok sa trabaho. Dito ay napag-alaman niya na hindi pala nababayaran ng maayos ang mga employees at madalas nagkakaroon ng iba't ibang sakit dahil na din sa nature ng trabaho nila idagdag pa dito ang napaka-abusado nilang supervisor. Di na alam ilang araw nang di nakakaligo dahil wala na siyang oras sa kanyang sarili. Inutusan siya ng amo na palitan ng nag-quit na kasamahan kaya wala na naman siyang pag-asang makauwi. Sa kanyang kahinaan ay dumating ang kanyang crush na si Ettori na dinalhan siya ng makakain para sa trabaho sa gabi ngunit tumamlay nang malaman na kalaguyo pala ito ng kanyang amo. Habang naglalakad siya pauwi ay nag-iisip siya na mag-quit na sa trabaho pero naisip niya rin ang mga kasamahan sa kanyang iiwanang trabaho. At wala rin kasiguraduhan na magiging maayos ang kumpanyang lilipatan, ang dating Tendo na masigasig ay parang zombie na ngayon na walang kabuhay-buhay. Naisipan niya rin na magpakamatay para lang makaiwas sa trabaho habang nasa harap ng TV ay hinihiling na sana ay makatulog siya ng mahimbing at hindi na magising. Kinaumagahan paggising habang paalis ng bahay ay nakita ang bill kaya pumunta ito sa may-ari para bayaran. Bumungad sa kanya ang isang lalaki na kinakain ng isang tao. Inatake siya nito at mabilis naman siyang nakaiwas, tumakbo siya palabas at nakasalubong ang napakarami pang duguan na tao. Hinabol siya ng mga ito habang si Tendo naman ay gulong-gulo sa nangyayari, at naisip niya kung zombie ba ang mga ito habang inaalala na late na siya sa trabaho. Sa paglabas sa rooftop ay bumungad sa kanya ang kaguluhan sa paligid. Dito niya napagtanto na totoong may kaguluhang nagaganap na siya namang ikinasaya niya at sumigaw na malaya na siya at hindi na niya kailangan pumasok sa trabaho. Sa nakakatakot na sitwasyon ay masaya siyang tumatakbo at sinabi na sa wakas ay natagpuan na niya ang mundong puno ng kulay na matagal na niyang hindi nakita. Hindi alintala ang panganib, ang tanging nasa isip niya ay ang mag-day off at iniisip na niya ngayon ang mga bagay na gusto niyang gawin. At naalala niya ang kanyang crush kung okay pa rin ba siya, at matapang na nagpa siya ito na ipagtatapat na niya ang kanyang nararamdaman kay Ettori. Mabilis niyang pinatakbo ang kanyang bisikleta sa daan habang masaya ito na iniiwasan ang mga zombie na nagkalat sa daan na umaatake sa kanya para puntahan si Ettori. Maingat na pumuslit ang binata papunta sa tinitirhan ng dalaga na napapaligiran na ng mga zombies. Ngunit pagdating sa pinto ay kinabahan siya at naisip na kunwari ay safety check ito during emergency. Walang sumasagot at dahil bukas ang pinto ay naglakas loob siyang pumasok. Nakakita siya ng sapatos ng lalaki ito ay sa kanyang boss na nakitang infected na din. Sa harap nito ay sinabi lahat ng kanyang hinanakit at nagpasalamat sa pagtanggap sa trabaho at ngayon ay formal na siyang nagre-resign sa trabaho. Sinabayan niya ang pagsugod ng boss at itinapon ito palabas ng kwarto, at sa tabi niya ay naroon si Saori na nakatayo ngunit huli na ang lahat dahil infected na din siya. Dito ay lakas loob siyang humarap sa kanya at ipinagtapat na sa unang araw pa lang nilang pagkikita ay na-inlove na ito sa kanya. Malugod naman na lumapit ang babae na akala mo ay yayakapin siya ngunit aatakihin pala at mabilis na tumakbo si Tendo papalayo sabay sabing palm.
Kinagabihan ay pumunta sa convenience store para mag-imbak na pagkain. Nakatingin siya sa langit habang umiinom ng beer sabay sabing bukas ay hindi na niya kailangan pumasok sa trabaho para itong isang panaginip. Pumasok ulit sa tindahan at bumili ng notebook at ballpen at dito ay isinulat niya ang 100 na mga gagawin niya bago siya maging zombie. Susubukan niyang mabuhay ng masaya at malaya sa kabila ng ganitong kadelikadong sitwasyon. Hanggang dito na lang muna kita-kits sa episode 2.